Dalawang OFW sa bansang Oman humihingi ng tulong para makauwi na sa Pilipinas dahil sa naranasan nilang hindi maganda sa kanilang mga amo. Ayon sa caption, ang kanilang agency ay Al-Qiyumi Agency, kung tama ang pagkakabanggit ko. At ang isa naman ay nakapagsumbong daw sa OWA or sa Polo OWA at may instruction na nga ang OWA sa agency na papauwi na sila sa Pilipinas. Pero ang agency ay pilit pa rin daw silang pinagtatrabaho. Yung ginawa niya, hindi ko imagine mo. Diyos ko, papakilang ko ako itat mo na tipo ng nervyos ko. Ikaw kaya mo yan? Hindi ko kaya yan, mamamatay ako dyan. Feeling ko may tumulong sa kanya dito. Tigil mo. Wala, malakas ang loob ng batang yan. Ay, Diyos ko, papakilang ko ba? Diyos ko po, mabuhay. Magandang gabi po. Ako po si Arlene. Isang OFW na humihingi po ng tulong dito sa bansang Oman, sa Muscat. Ilang buwan na po akong pabalik-balik sa agency. Ang una ko pong amo ay 19 days lang po ako. And then pinilit pa rin pa nila ako magtrabaho. Nagtrabaho po ulit ako. And then yung pangatlong trabaho, pinuntahan ko po yung amo kong lalaki na doktor. Pero po, sa hindi po pagkakaintindihan at ginagawa niya, ilang beses na po ako pinasok sa kwarto ng amo ko. At may mga masaselang bagay siyang pinagagawa. Ako po ay bumalik sa agency. Ngunit po lahat po ng ginawa sa akin ng amo ko ay sinabi ko po sa agency. Ngunit sabi ng agency, baka ako po raw po mabaliktad, ako po raw po ang makulong. Grabe po ang dinanas ko sa amo ko. Lahat ng klaseng kapastusan, nadanas ko na po sa amo ko. Ito lang po ang gusto ko, makauwi lang po sa pamilya ko. Kami po, ang amo ko po yung nagpunta rito nung last na punta niya po is September 28. Nag-usap na po kami, kagaya ng hinihingi ng agency. Gusto po ay mabayaran. Ang ginawa po ng amo ko, nagbayad po siya. Ngunit nag-offer po ang amo ko na pauwi na lang po ako, ipabook ako ng ticket. Ilang beses po sinabi sa harapan ni Miss Lani Gayo na ipabook ako ng ticket. Then kinunta ko po yung pamilya ko para po may malapitan na mahingian ng pang-ticket ko. Ngunit sabi nila ni, wag daw muna. Hindi ko malamang bakit, ano yung problema niya. Hanggang ngayon po, ilang buwan na ako rito, iniipit ng agency, Al-Qiyumi, ang aking pagbubok. Ang gusto po nila hanggang ngayon, pinipilit pa rin ako magtrabaho. Hindi ko na po kaya dahil sa takot at nadanas ko sa uling amo ko. Lagi rin pong namamaga yung arthritis at gout ko. Ngayon po magamaga yung aking arthritis. Ito po, may isa po akong kasama rito. Good evening po. Ako po si Bernavigel Reyes po. 24 na taong gulang po. Mahigit 2 linggo na po ako dito po sa Oman po. Ibinalik po ako ng amo ko sa agency noong October 16 po. Gawa po na nagtangka po ako magpakamatay po. Uminom po ako ng gamot po. Tapos nagtangka din po akong tumalon sa bintana po nila galing po sa 4th floor. Sa kagustuhan ko pong makauwi na po kasi hindi ko po kaya yung trabaho po. Tapos yung binalik po kami dito sa agency po. Kinukulong po kami. Kinuha po lahat ng cellphone namin para hindi po kami makapag-report sa embassy po. Ang ginawa ko po, tumalon po ako mula 3rd floor po para lang makaalis at makapunta po sa embassy at makapag-report po. Pagdating ko po doon sa embassy, nag-report po ako sa OWA. Tapos napag-usapan po doon sa OWA na pauwiin na lang po ako kasi baka po pinopostpartum na po ako kasi kakapanganak ko lang po noong April. Tapos nagkaintindihan na po, nagbigay na po ng instruction yung OWA
sa secretary po ng agency na i-process na lang po ang pagpapauwi sa akin kasi nga po baka po may postpartum na ako kasi kung ano-ano na po ginagawa kong makakasakit sa sarili ko po para lang makaalis po ako sa sitwasyon na to. Pero po yung agency po, gusto pa rin po nila magtrabaho ako kahit nag-agree na po sila at nagbigay na po ng instruction yung OWA na i-process na lang po yung papeles ko para makauwi po ako. Pagdating po dito sa agency, pinagtatrial pa rin po pala kami, pagtatrial pa rin po kami sa ibang employer po kasi ayaw po nilang mag-refund ang binayad ng amo namin na una na 1,300 umani real po. Humingi po kami ng tulong po. Sana naman po mapabilis yung pag-uwi namin po kasi wala na po talaga kaming ibang mahinga ng tulong kasi yung agency po kahit anong gawin namin ipinipilit pa rin po kami. Pinipilit pa rin kami ipagtrabahuin po kahit nagkaintindihan na po na sana pauwiin na lang kami. Tapos yung passport ko po hanggang ngayon hindi pa rin po ibinabalik ng amo ko sa agency po. Dapat po nung pagbalik nila sa akin dito sa agency kasama na po yung passport ko pero hindi po nila ibinalik po kasi hindi pa daw ako bayad po. Yun po yung ginagawa nila ngayong pang-ipit po na rason sa amin para hindi po kami makauwi po. Sana po tulungan nyo kami po. Wala na po talaga kaming malapitan eh. Maraming salamat po. Yan nga din ang hirap sa karamihan ng mga agency dahil pro-employer sila at halos pera-pera lang ang gusto nila. Kahit hindi na kinakaya ng magagawa ang bigat ng trabaho at kahit ginagawa na ng pangahalay ay wala pa rin silang pakialam. Buti na lang at nakatakas ang isa at nakapagsumbong sa Polo OWA at sana makauwi na sila sa lalong madaling panahon. At dapat nga ang pamilya nila sa Pilipinas ay lumapit na direkta sa DMW o lumapit kay Senator Raffy Tulfo para aksyon agad at para mapanagot ang agency sa Pilipinas dahil nga kahit may instruction ng OWA na dapat pauwi na sila sa Pilipinas ay pilit pa rin silang gustong pagtrabahuin ng agency. Paalala naman ito sa lahat ng mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na nangangarap mga ibang bansa. Kung alam nyo may karamdaman kayo at lalo na kung bago kayong panganak ay wag mo na kayo pumunta dito sa abroad lalo na kung Middle East ang target nyong puntahan. Dahil hindi easy or hindi madali ang trabaho na dadatnan nyo dito. Lalo na kung isa kayong kasambahay. Baka mapano pa kayo. Bagong bayani na ang sandata ay luha. Bagong bayani na ang sandata ay luha.